Good morning po. Malakas po ba yung boses ko po sa rinig naman po sa ito? Meron kayo. Yung sa online po, rinig naman po ba yung audio po namin? Clear po ba yung audio po? Okay siya, Pastor Robbie. Thank you. Thank you. Okay po. Thank you po, Sis Lister. Yun po, bago pong lahat, purihin po natin ulit ang Panginoon. Praise God po. Ayun po. Kagaya po nung na-share po ni Pastor Darwin kanina sa tungkol nga po sa reunion po nila. Actually kami po kahapon nagkaroon din po ng parang ganun din po. Parang reunion din po, pero not really reunion po kasi parang parang Christmas party po. So parang nagsama-sama po yung mga kasi nga po nung July po nakapasa po ako sa board exam. Tapos ngayong kahapon po parang nagkaroon po ng General Assembly. So nakita-kita po yung mga landscape architect po, yung mga license na rin po. So nakita ko po din yung mga dati ko pong prof, nagkaroon po ng kamustahan, tsaka nakita ko rin po yung mga kasama ko po na pumasa. Ay, nakakatawa lang po, pero yung kagaya nga po nung ibahagi po ni Pastor Darwin, kapag po may mga ganyang reunion, hindi po nawawala yung mga usapan tungkol po din sa yung nagkakaroon po ng kamustahan. Nagiging topic din po syempre yung kung kamusta na yung status ng person na yun. Let's say, sa isang specific na company na siya nagtatrabaho, yung isa naman, mapag-compare mo, yung isa nasa maliit na firm lang. So, meaning to say, parang kumbaga, aside po sa napag-uusapan po natin yung buhay ng tao, napag-uusapan din po natin syempre yung kalagayan o yung status ng tao, kung gaano na siya ka-successful sa buhay. Kaya ngayong umaga po, yun po yung gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Ang ibabahagi ko po sa inyo, ang title po nito ay God's Unfailing, God's Plan for Your Success. Ito po yung pag-uusapan po natin yung unfailing success formula po na nagaling po sa plano po ng Diyos. So, God's plan para po sa ating success. So, bago po tayo magsimula, may tanong po ako para po sa ating lahat. No? Ano po ba para sa atin ang success or pagiging successful? I believe lahat po tayo, meron po tayong iba't ibang or sarili-sariling definition po kung paano po natin i-redefine yung success, no? Or yung tagumpay. No? Marami po sa mga tao na ang pagiging successful ay isa po sa kanilang goal. No? Maski po ako. No? Isa po sa mga goal ko yung maging successful sa buhay. At hindi lang po yun, no? Lahat po ng mga tao ay gusto pong maging successful. No? Dahil para po sa isang tao, ito na po yata yung pinaka-rewarding na bagay na makakamit po nila. No? Kapag maging sa kahit anong aspeto po, kung may napagtagumpayan tayo or meron po tayong natapos, no? Or meron po tayong na-accomplish, no? At in the end, meron po tayong naramdaman na sense of fulfillment. Sa panahon po natin ngayon, no, marami po sa mga young generation nag-aim for success. Dito po natin makikita yung konsepto kung saan yung mga young generation o yung mga kabataan, kailangan po nilang pagbutihin yung kanilang pag-aaral upang maging successful. No? They have to work harder until they reach that certain goal na gusto po nilang makamit. No? And sa generation din po ngayon, no, hindi lang po sa mga nag-aaral, no, yung maski po yung sa mga karamihan po ng mga tao, many people are working hard to make a living, no, para naman ma-provide po yung needs nila, hindi lang para sa mga binubuhay po nilang mga family, pero even po yung mga pangangailangan po nila sa sarili po nila, no? Even po yung mga own needs po nila at yung mga wants po nila. Meaning to say, to sustain the lifestyle that they wanted, kailangan po nilang i-sustain yun by having a regular job. Pero sa kabila po ng mga nabanggit po natin, ng mga paraan para maging one step closer po tayo sa success, saan po ba natin talaga or tunay na makikita yung real success? Karamihan po sa mga nakikita po natin sa paligid natin, success makikita po natin unang-una sa education.
Kapag nakapagtapos sa pag-aaral yung isang tao o isang estudyante, o kaya naman sa mga natanggap po niya ng mga achievements, no? O yung mga na-earn po niya na achievements, no? Ganun din po, no? Pwede rin pong itong makita sa ating pong mga trabaho. No? Kapag tayo po ay meron pong stable na trabaho ah, o yung yung trabaho or mga kabuhayan po yun, kabuhayan or business. No? Nakikita rin po ito sa mga aspect po na ito, no, kapag meron po tayong trabaho para magkaroon po ng way para ma-sustain at ma-provide po natin yung mga pangangailangan po natin. No? Hindi lang po yun, hindi lang po sa mga achievements, hindi lang po sa mga trabaho natin, pero ang pagiging successful din po ay pwede po nating makita sa fame. No? Let's say yung mga artista po, yung mga famous na mga personality na nakikita po natin sa online, no? Isa po sa sign ng pagiging successful kapag sikat yung tao, no? Pero kung paiikliin po natin lahat po ng mga nabanggit po natin, no? Yung mga achievements, yung mga earnings po natin, your fame, sa madaling salita po, yung ibig sabihin po ng success is basically being financially stable. No? Tama po. Yung success, yung definition na po ng success ng mga tao ngayon is being financially stable. No? Pero, do we agree? Agree po ba tayo dun? To be honest, no, everyone's definition of success is being able to afford their needs and wants or maybe reach a certain status in life and see huge numbers in their bank accounts. No? Pero, ano po ba talaga yung ibig sabihin ng success? No? Kung babasahin po natin sa Bible, no, or kung pagbabasehan po natin kung paano po dinedefine ng Bible or ng salita po ng Diyos ang pagiging successful or ang success, unang-una po titignan po natin at yung unang-unang definition po ng Bible po tungkol dito is that success is not financial security. Ang success daw po ay hindi financial security. Kung babasahin po natin sa Mark chapter 8 verse 36, ang sabi po dito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. No? So, maliwanag po na sinabi po dito na ano daw po ba ang mapapala ng isang tao kung makamtan or makuha po niya ang buong daigdig. No? So, nakita pa natin dito yung word na kung makamtan man niya ang buong daigdig. Ano po ba yung buong daigdig? Ano po ba yung meron po sa daigdig po? Or kapag sinabi pong daigdig, world, or yung mundo po na kinabibilangan po natin ngayon. So, ang world po, kapag sinabi pong world sa Bible or sa salita po ng Diyos, in the Bible, ito po ay described as temporary. No? Yung world po ay temporary po, pagdating po sa Bible. Kung babasahin po natin sa 1 John chapter 2 verse 17, ang sabi po dito, no, the world, no, ito po yung kaninang binanggit, no, the world and its desires pass away, no. Kapag sinabi pong pass away, ibig sabihin po yung mga bagay po always comes to pass, or sa madaling salita po, it is temporary, no. So temporary, no. Ibig sabihin po in this world, ang security na makukuha po natin ay only temporary or panandalian lang, or for a short period of time lang. Na yes, yung mga valuables po natin could give us comfort, no? Yung mga valuables po natin, let's say, ito po yung makakapagbigay po sa atin ng comfort or ng contentment, or let's say yung sufficient na mga pagkain could help us remain healthy, no? Mapapanatili po tayo maging healthy na mga pagkain po na meron po tayo na nakaimbak, no? Pero in terms po of one's condition spiritually, maaring through being successful, through money, makamtan po ng isang tao ang mga nasa sanlibutan, meaning to say, yung mga nasa mundo po na ito, pero sa kabila po nito, ay kapahamakan naman daw po ang resulta po nito. In fact, ang bawat isa po, lahat po tayo, we all have a sin problem that separates us from God. At ano daw po ba yung kabayaran po ng kasalanan? Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, tama po. So, it doesn't matter kung we can afford medical healthcare or live a healthy lifestyle, because our life here on earth will eventually come to pass. And even the healthiest ones, the wealthiest ones, kapag time mo na talaga,
you cannot do anything about it. No? Wala po tayong magagawa kapag oras na po talaga natin. Because we are currently living in a world where everything is temporary. No? Kaya ang sabi nga po, no, the world and its desires pass away. No? So everything is temporary and everything will eventually come to pass. No? That's why yung dapat na maging major concern po natin, no, is our spiritual condition. No? Our concern should be our spiritual condition right now. No? Kaya po church, no, ang tanong po is, gaano po ba tayo kasigurado about our spiritual condition? No? At tandaan po natin that real success is having eternal security. No? Kaya po pangalawa po dyan is that success is not equal to contentment. Success is not equal to contentment. Makikita po natin, no, marami pong mga tao na sumisikat na, let's say, yung mayaman na, nasa kanila na po yung lahat, pero napapansin po natin na hindi pa rin po sila nasasatisfy doon, no, sa mga meron po sila. Hindi pa rin sila nakukontento dahil may kulang pa rin po sa kanila. And in worst cases, no, meron po tayong mga nababalitaan na yung iba kahit nasikat sila or meron silang or mayaman sila, no, nababalitaan na lang po natin yung iba, they take away their own life. No? Binabawi po nila yung sarili po nilang mga buhay. No? Kahit na masasabi po natin na itong mga tao po na ito ay sikat or successful na. Kung babasahin nga po natin ulit, no? Kung babalikan po natin at babasahin po natin yung buong passage po. Sa 1 John chapter 2 verse 17, ang sabi po dito, the world and its desires pass away. But whoever does the will of God, ano pong sabi dito, lives forever. Kung mabasahin po natin sa Tagalog, ang sabi po, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, sinabi po rito na tunay na panandalian lamang po yung mga nasa mundo po ngayon. Maski po tayo pong mga tao, o bagay man po yan, lahat po ito ay meron pong katapusan. No? Kaya hindi po natin masasabi na kapag meron na po tayong lahat ng mga nasa mundong ito, hindi ibig sabihin ay makukontento na po tayo. Kaya, do we agree that success doesn't equate to contentment? Hindi po ibig sabihin na successful ka na, hindi ibig sabihin na kontento na po yung isang tao. No? Because yung mga tao po, mabilis pong ma-deceive yung heart po natin. We are vulnerable beings. Mabilis po na ma-deceive yung heart natin kahit na sabihin natin sa sarili po natin na, sige, last ko na to. Enough na or tama na. Pero eventually, no, kakainin lang po natin yung sinabi natin. Eventually, we will crave more and more hanggang sa maging nasa unlimited cycle na po tayo ng panloloko sa sarili po natin. Hanggang sa lumabog na po tayo dun sa current na condition po natin. No? And to be honest, nothing in this world can give us full contentment. No? Because everything in this world will only cause us to be tempted and only gives us false and temporary contentment. Pero kung mababasa nga po natin dito, meron pong magandang promise. No? Meron pong magandang promise na kadugtong itong passage po na ito. Na yes, yung mundo na kinabibilangan po natin will eventually come to pass, will eventually, or yung world po na tinitirahan po natin ngayon is temporary, but ano po yung sabi po dito? Whoever does the will of God lives forever. So, it brings light to something na mas mahalaga po. It brings light to something that is much important and meron pong malaking bearing po sa buhay po natin. At yun po yung pagsunod po sa kalooban po at sa pagsunod po at pananampalataya po natin sa Diyos. So, church, no? How can we describe our contentment right now? Paano po natin ma-describe kung gaano po tayo kakontento po ngayon? Yung mga achievements po ba natin makes us feel contented? So, today, church, ito po yung dalawang bagay na gusto ko pong pag-isipan po natin. Being financially secured, hindi ibig sabihin ay secured na rin po tayo forever. Being successful will never make our hearts full. So, ang tanong po, base po sa dalawang nabanggit po natin, ang tanong po ay papaano po ba natin makakamit ang real success? How do we receive eternal security? And how can we remain content by doing the will of God?
So, meron po tayong tatlong R na babasahin po. No? Ito po yung sagot po, no? Kung paano po natin makakamit yung real success. No? At kung paano po tayo makaka-receive ng eternal security at kung paano po tayo fully na magiging contented po sa kung ano meron po tayo. Una-una po sa lahat, ang formula po for success at yung God's plan po para po sa ating mga success is by, yung first step po doon is by receiving the Son of God. No? Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Yan, ang sabi po dito, sorry, di ko po pala na-include, no? Ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. No? So, by receiving the Son of God also means you are trusting God. Ang sabi nga po dito, trust the Lord with all your heart. No? So, by receiving the Son of God also means that you are trusting Him. Kapag nagtitiwala po tayo, ibig sabihin confident po tayo na kayang gawin po ng Diyos. No? At kapag sinabi po natin na nagtitiwala po tayo sa Diyos, hindi po ngayon lang or bukas or for a short period of time. Kapag sinabi po natin that we trust God, dapat nagtitiwala po tayo palagi. No? Sa lahat po ng pagkakataon, in all seasons, dapat nagtitiwala po tayo sa Diyos. And alam niyo po ba, na kapag sinasabi po natin na nagtitiwala po tayo sa Diyos, ibig sabihin din po nito, you also place your faith and you also believe in God. No? When you say you trust God, it means you also believe in God and that you also place your faith in Him. No? So church, God's formula for success, it all begins with faith. Nagsisimula po ito sa faith, no? And by receiving the Son of God. No? Na upang maging successful ang isang tao, ito po ay nagsisimula po sa pananampalataya. Ang word po na trust, ito po ay equivalent po sa faith or belief. No? At sa katotohanan po, ang salita po na trust in the Lord, makikita po natin ito sa Bible ng 152 times sa Old Testament. At ang ibig sabihin din po ng trust in the Lord in the Bible, ito po ay equivalent din po sa believe on the Lord Jesus Christ. So, meaning to say, ang success po, ito po ay nanggagaling po sa Diyos. At hindi lang po yun. Ang success din daw po ay, ito po ay nagsisimula by being born again. Nagsisimula po ito once na ipinanganak muli ang isang mananampalataya spiritually. Kung babasahin nga po natin sa John chapter 3 verses 3 to 5, Jesus replied, sabi po dito, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. So, kung matatandaan po natin yung context po nitong passage po na ito, kung matatandaan po natin si Nicodemus, no? Isa po siyang Pariseo. At hindi lang po siya basta-basta isang Pariseo, kasi siya po ay kabilang po siya sa Jewish Supreme Council. No? Sila po yung mga nag-enforce ng law para po sa mga Jewish people. Isa rin po siya sa mga tatlong pinakamayaman sa Jerusalem. At kapag pinagsama-sama nga daw po yung kayamanan po nilang tatlo ng Jewish Supreme Council, kaya po nila or pwede po nilang patakbuhin yung city po for 21 years. No? So imagine, for 21 years, yung kayamanan po nilang tatlo, kaya pong patakbuhin yung city for whole 21 years. So napaka tagal po na panahon po iyon. No? So sa madaling salita po, si Nicodemus po, napaka-successful po niya noong panahon po na iyon. Meron po siyang authority at mataas po yung kanyang status bilang isang religious leader, no? Or ruler. Pero makikita po natin na sa kabila po ng kanyang success, sa kabila po ng kanyang position, no? Si Nicodemus po, kinakailangan pa rin po niya ng kaligtasan. No? Kinakailangan pa rin po niya ng salvation. No? Isa po siyang religious ruler,
Pero, siya po mismo sa sarili po niya, naliligaw po siya. Makikita po natin na kahit na nasa isang relihiyon siya, o kahit na nagtuturo po siya ng mga religious teachings or ng salita po ng Diyos, pero malaki po yung pagkakaiba po ng nagtuturo ng salita ng Diyos sa pagkakaroon ng personal na relationship po sa Panginoon. So magkaiba po yun. Ang sabi nga po sa John chapter 3 verse 16, that for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So kaya po church, the first formula to success is to receive the Son of God, ang ating Panginoong Jesucristo. Because for us to say na tayo po is successful, dapat po meron po tayong security about our future. Meron po tayong eternal security. And by being successful, masasabi po natin ito kapag ang Panginoong Jesus po ay nasa buhay po natin. Amen po ba? Amen. So, pangalawa po, ang pangalawa po sa unang sinabi ko at yung pangalawang R po na babasahin po natin at pag-uusapan po natin is kung kanina po is receiving the Son of God, ang pangalawa po is by reading the Word of God. So, pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 3 kanina, ang sabi po, and lean not on your own understanding. Dahil ang pangunawa daw po at pag-iisip po ng tao, ito po ay limitado lang. At kadalasan ito po ay mali. Kung mapapansin po natin, wala pong perfect na tao maliban po sa Panginoong Jesus at sa Diyos. Kung mapapansin po natin, wala pong perfect na tao, wala pong nakakagawa lagi ng tama. Patuloy po tayong nagkakamali at patuloy po tayong nakakagawa po ng kasalanan dahil po sa sin condition po natin. So kung magtitiwala po tayo sa sarili po nating kakayanan at sa kakayahan po ng kapwa natin na tao lang din, then patuloy po tayong maliligaw. And yes, people po can educate themselves, pero no human understanding can fully comprehend the things of God. Ang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, sorry, hindi ko po na-include. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, ang sabi po dito na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakakilala ng katotohanan. Sa English po, always learning but never able to come to a knowledge of the truth. Na ibig sabihin lamang po nito na yes, people can educate themselves, pero no human understanding can comprehend yung katotohanan po na galing po sa Diyos. Dahil sa Bible lamang po natin matatagpuan ang patungkol sa buhay po natin ayon po sa Panginoon. At yung Bible po, sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng Bible, ito po ay unang-una po, it imparts wisdom. Ang sabi po sa Psalm 119 verse 99, ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ibig sabihin po yung salita po ng Diyos. Pangalawa po, by reading the Word of God, it gives understanding. Ang sabi naman po sa Psalm 139 verse 104, sa pamamagitan ng inyong mga tuntunin ay nagkakaroon ako ng kaunawaan, kaya't kinapapuutan ko ang bawat huwad na daan. So ibig sabihin po, ito po ay nagbibigay po ng mas malalim na pangunawa sa atin. Aside po sa pagbibigay po dito ng wisdom, at sa pamamagitan po ng wisdom at pangunawa po na meron po tayo, we are able to distinguish at na bibigyan po tayo ng kakayahan para umiwas po sa yun, tulad po ng sabi dito sa huwad na daan. So nagkakaroon po tayo ng wisdom to distinguish kung ano po yung tama at sa mali. Pangatlo po, by reading the Bible, it also brings light. So kung mabasahin din po natin sa verse 130, verse 130, sorry, mali po yung nakalagay. Psalm 119 verses 130, ang sabi naman po dito, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan. So, tama po, na by reading the Bible, it brings light. Nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. So, whenever na kailangan po natin ng karunungan, makakaasa po tayo na by reading the Bible, ito po ay magbibigay po ng liwanag, ng kaliwanagan, ng unawa po kapag one is feeling na sila po ay nagkukulang ng wisdom.
And lastly, by reading the Word of God, it builds faith. Ito po ay nagbe-build po ng pananampalataya. Kung babasahin naman po natin sa Romans 10, verse 17, yan, nakabaliktad po yung verse title. So, Romans 10, verse 17, ang sabi naman po dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, ang pananampalataya daw po, no? Ito po ay bunga po ng pakikinig. No? So, kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, ng Bible, ito po ay nagbibuild po ng pananampalataya. Mas tumatatag po yung pananampalataya po natin because of the wisdom na nakukuha po natin sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. At sa katotohanan din po na nare-reveal po sa atin through the Holy Spirit. So, sa mga nabasa po natin, pinapatunayan po nito na hindi po natin matatagpuan ng success or tagumpay maliban sa pamumuhay sa salita ng Diyos. Dahil kapag pinakinggan at binasa po natin ang salita ng Diyos, dito po natin malalaman yung kalooban po ng Diyos para po sa atin. Dito po natin malalaman kung ano po yung plano po ng Lord sa atin. Dito po i-reveal ng Lord sa atin kung ano po yung dapat po nating malaman at kung ano po yung dapat na path na dapat po nating lakaran. Sapagkat ito po yung nagisilbing gabay at tagatuwid ng ating mga pamamaraan at dito rin po natin malalaman yung katotohanan. Kaya po pangatlo po at panghuli po sa lahat, ito po yung pangatlong R, is to and sorry po, di ko rin po na-include. No? So yung pangatlong R po, yung unang R po, kung ma-recall po natin, yung unang R po is receive, yung pangalawa po is yung pangalawa po is reading, reading the Word of God. At yung pangatlo po is to recognize the hand of God. I-recognize daw po natin yung hand of God. Ibig sabihin, i-recognize po natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, ito po yung last part po ng reference verse po natin. Ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. So ibig sabihin, ito po yung pagkilos naman po ng Panginoon. Yung una po, ito po yung mga dapat po natin gawin. Pero lastly, makikita po natin na yung Panginoon pa rin po ang mag-enable po sa atin para magawa po ng lahat po ng mga ito. And He will make your path straight. Sapagkat ng Diyos po, tandaan po natin, He is at work in all events of our lives. Kahit na yung mga simpleng o mga mundane things na nangyayari po sa buhay po natin, ang Diyos po patuloy po siyang kumikilos sa buhay po natin. Patuloy po na kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Kahit na hindi po tapat at malapit yung isang tao sa Kanya, kahit na hindi po lahat ay kinikilala siya bilang Panginoon, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoon po ay patuloy po na kumikilos po sa buhay po ng bawat isa. At hinihintay po niya na ang bawat isa po ay magbalik loob lamang sa Kanya. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, all things are of God. Ang lahat po ito ay nagmumula po sa Diyos. At ang sabi rin po sa Romans 8 verse 28, all things work together for good. Kaya po mga kapatid, i-expect po natin na asahan po natin na palagi ang pagkilos po ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa lahat po ng mga bagay. Dahil kapag ginawa po natin ito, kapag ni-recognize po natin yung hand of God sa ating pong mga buhay, mawawala po lahat ng mga pangamba po natin. Mawawala po lahat ng mga anxiety po natin, lahat ng mga worries po natin about the future. At dito po natin matatagpuan ng kasiyahan. At dito po natin matatagpuan ng tunay na contentment. Babaguhin din po tayo nito. Instead na i-stress out po natin yung sarili po natin by overthinking about the things na mangyayari pa lamang o mangyayari pa lamang in the future, at babaguhin din po tayo nito at yung ating mga sarili to achieve lahat ng mga gusto ng mga tao. Dito po natin ma-realize that only through Jesus we can have success. And He is more than enough. At mapapalitan po yung sadness po natin into praising, mapapalitan po yung mga negativity po sa isip po natin at sa puso po natin into positivity. Because alam po natin at confident po tayo that He is enough. Pwede po ba natin sabihin,
He is enough. He is enough. Amen. No? So, pinapaalala po sa atin ito that upon receiving Jesus Christ, hindi na po tayo kumikilos sa buhay po natin, kundi ang Panginoon. Because there is no way to follow Jesus without Him interfering sa ating pong mga buhay. Patuloy po na nag-i-interfere po yung Diyos sa ating mga buhay because He cares for us. Because tayo po ay Kanyang mga anak. Because there is no way to follow Jesus without Him interfering to our lives. Kaya once na tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, ang kalooban na po ng Panginoon ang susundin po natin. At kapag sinunod po natin ang kalooban ng Diyos, diyan po natin makakamit ang tunay na tagumpay. Maaring gamitin po ni Lord yung mga tao or mga bagay sa paligid po natin para sumaya po tayo para sa ating mga tagumpay, pero hindi po sila ang ultimate na magbibigay ng kasiyahan po sa atin or ng contentment po sa atin. Hindi po sila yung tunay na or fully na makakapag-satisfy po sa atin. Dahil ang tunay na tagumpay at kasiyahan ay hindi po natin makikita sa mga tao o sa mga bagay po na makikita po natin sa mundo. Dahil ang tunay na kasiyahan po ay makahanap lamang po natin kay Kristo. Yung value po ng Panginoong Jesus ay mas higit sa kahit anong bagay and we can never trade anything for it. Yung masabi lamang po natin na meron po tayong Jesus sa buhay po natin, enough na po ito at sapat na po ito para masabi po natin sa ating mga sarili na tayo po ay successful. Do we agree? Yes. Amen po. Amen. So, kung iisa-isahin po natin yung mga nabanggit po natin, ng mga formula, na unang-una nga daw po is to receive Jesus, read the Word of God, and lastly, recognize the hand of God. And ngayon naman po, ano po yung part po ng Lord? No? Kung mabalikan nga po natin yung Proverbs 3, yung last part nga po ng passage, no? Ang sabi po, He will make our path straight. No? Ibig sabihin po, itong last part po ng passage po na ito reminds us that yung Diyos po natin, no? Sa ibang version po nito, ang sabi po, He shall direct your paths. Ibig sabihin po, ang Diyos po ang magdadirect po ng mga paths na lalakaran po natin. And I believe, no, lahat po tayo ay gusto pong maging successful ng Lord. No? Naniniwala po ba tayo na lahat po tayo ay gusto maging successful ng Lord? Sa ating pong buhay, no, wala naman pong shortcut para magawa po natin lahat ng mabilisan. No? Pero kung sasamahan po natin ng pananampalataya ang ating paglalakad, ng ating pong paths, no? Kung magtitiwala po tayo sa Diyos along our way, makakaasa po tayo, no? Kagaya po ng promise po ng passage po na ito, na idadirect po tayo ng Lord. I-guide po tayo ng Lord hanggang sa matagpuan po natin ang success. Yung success nga po na ito ay yung magkaroon po ng Jesus sa buhay po natin, no? na maging belong po, na maging part po yung Panginoong Jesus sa buhay po natin. At yun po yung tinatawag na successful living. Not by fame or by money or kahit na anong bagay na pinaghirapan natin na makamtan. But true success can be found by knowing and following God's will. At kapag pinagpapala po tayo ng Panginoon sa Kanyang habag at sa Kanyang presensya araw-araw, yun po yung tunay na success. Masasabi po natin na kapag blessed po tayo, ibig sabihin po nun successful po tayo. Pero tandaan po natin, no, hindi po tayo dinidiscourage po nito na mag-aim po doon sa mga bagay na matatagpuan po natin sa mundo o sa mga bagay po na sinabi nga po natin na temporary. Because magkahiwalay po yun. No? Tandaan po natin wala pong masama kung magkaroon man po tayo ng mga goals, no? Habang nabubuhay po tayo dito po sa mundo. Wala pong masama kung meron po tayong pangarap na maging best achiever sa ating pong mga paaralan. No? Go for it. Pagpatuloy lamang po natin na maging or pagbutihin lamang po natin yung pag-aaral po natin. No? Kung gusto po natin or kung meron po tayong pinag-iipunan na magkaroon ng property or ng bahay, pagpatuloy lamang po natin yun. No? Kung gusto mo magkaroon ng sasakyan o magkaroon ng sapat na ipon para makapag-travel sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, pagbutihin po natin yung pag-iipon po natin. No? Lahat po ito ay okay lang po. No? At nakabubuti po ito sa atin to keep us going and to keep us growing. No? Sapagkat naniniwala po ako na lahat po tayo ay gusto maging successful ng ating Diyos. As long as hindi po nito naagaw yung position ng Lord sa heart po natin, and as long as yung Lord pa rin po yung center po
ng mga goals po na patuloy po natin na ina-achieve. At tandaan po natin, the trusting God, hindi po ito excuse for laziness. Kadalasan po sinasabi po ng tao, God will provide, magpo-provide naman ng Lord. No? Yes, totoo po yun. No? God is our faithful provider. Pero maging maliwanag po tayo. Let's be clear, the trusting God doesn't mean na pwede na po tayo magpahinga lang at hintayin yung blessing na kusang darating. Kaya ang sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 19, and may God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ang pangako po ng Diyos ay sigurado pong totoo. Pero hindi po nito ibig sabihin na exempted na po tayo sa responsibility po natin to work. Kahit nga po sa Garden of Eden, si Adam po, binigyan po siya ng Diyos na magtrabaho at pangalagaan yung garden. Sa Genesis po. So, ibig sabihin po na yung work po, ito po ay part of God's design for us. Kapag sinabi po natin God will provide, tapos hindi po tayo kumikilos, parang mali po yata yung pananampalataya po natin kapag ganun. Kaya ang sabi nga po sa James chapter 2 verse 17, ang sabi po dito, faith without works is dead. Dahil ang faith po, ito po ay active. Ito po, ibig sabihin po nito, i-trust God while taking action and doing what we can. Hindi po ibig sabihin nito na hihinto na lamang po tayo at maghihintay po tayo na kumilos ang Panginoon. Kailangan meron po tayong action na ginagawa. Isipin po natin yung mga Israelita sa ilang, sa wilderness. Ang Diyos po, nag-provide po siya ng mana para po sa kanila araw-araw. Pero makikita po natin na kahit na nag-provide po yung Lord ng mana sa kanila araw-araw, kailangan pa rin po nila lumabas para pulutin ito isa-isa at kuhanin po ito araw-araw. No? Ibig sabihin po, gumawa po ng paraan ng Diyos, pero kailangan pa rin po nilang kumilos. No? Kaya po church, no? If we refuse to work or act and use God will provide as an excuse, hindi po tayo nag-show po ng pananampalataya. Ano po yung tawag po dun? Ito po ay nagpapakita po ng katamaran or ng laziness. Because through faith, trust God, pero meron pong kasamang effort at diligence. Kaya po, nawa po ito po ay mapag-isipan po natin at mabago po yung mindset po natin about this. Na God will provide, yes, but He often provides through the work of our hands. Sa pamamagitan po ng work of our hands. Ang sabi nga po niya sa atin, kung magkasalita nga po yung Diyos sa atin ngayon, sasabihin po niya, anak, kumilos ka and I will bless your efforts. Sa action po natin nagdedepende yung pagkilos po ng Diyos. Ibe-bless po ng Lord lahat po ng actions po natin. As long as nagtitiwala po tayo sa Kanya and we make effort because ino-honor po natin siya. Kaya po, let's honor Him by using our time. Let us honor the Lord by using our skills. Let us honor the Lord by using our energy wisely. Knowing na siya po ang bahala sa results kapag ginawa po natin yung part po natin. Kaya po, ang reminder ko lang po at yung masasabi po, keep working hard, kapatid. Patuloy po tayo na mag-work hard dahil lahat po yan ay magbubunga po. Amen po. Amen. So, to conclude everything, ngayon pa lamang po, makikita po natin ay sinasabi na po sa atin ng Panginoon ang key to success. At yung key nga po na yun is ang ating pong Panginoong Jesus. That the key to success is Jesus. But God's presence will not be there kung hindi po natin siya susundin. Yung purpose po natin is to bring glory to God at hindi po to bring glory to this world. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9, ang sabi po dito, so we make it our goal to please Him, whether we are at home or in the body or away from it. Kaya tandaan po natin mga kapatid, true success comes from God, at ang true success po ay yung tayo po na meron pong Jesus sa buhay po natin. Yan. Pwede po ba nating sabihin ng sabay-sabay? True success comes from God. True success comes from God. Amen po. Salamat po sa pakikinig at pagpalain po tayo lahat.